Pitong araw ng pagpapahirap ng sumpa, mga kabayan. Itong kwento na to ay pinaka-perfect example na ang pagpapadala sa galit or biglaang galit, mga kabayan, ay merong matinding epekto para sa ating sarili. Bukod dun sa pagpapadala sa matinding galit, ang hindi pagpapakumbaba matapos mong makasakit ng damdamin ng isang tao. Kasi dito sa kwento na to, mga kabayan, 3 tao yung namatay. Sino-sino yung mga tao na yon? Yan ang matutunghayan nyo sa ating storya kung paanong ang isang mangkukulam ay gumanti sa isang normal na tao. Shoutout pala para sa kabayan nating si Kent. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel. Kung gusto nyo ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andrea. Taong 1975, Iloilo. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andres. Taong 1975, probinsya ng Iloilo. May isang pamayanan na nakatago sa gitna ng mga bukirin. Kilala ang lugar na ito sa 2 bagay. Una, ang malawak at masaganang taniman ng mais na siyang nagsisilbing hanap buhay at pinagkukunan ng pang-araw-araw ng mga tao. At pangalawa, ang mga kwentong hindi mamatay-matay tungkol sa kulam, barang at mga anino na gumagala sa dilim tuwing sasapit na ang gabi. Gaya ng maraming baryo sa Kabisayaan, tahimik at malayo sa ingay ng syudad ang lugar na ito. Tila walang problema sa unang tingin, ngunit para sa mga nakatira doon, ang katahimikang nararanasan ay may kasamang kakaibang ingay. Ang mga bulong na hindi dapat pinapakinggan, mga yapak na hindi dapat sinusundan. Sa ilalim ng payapang muka ng bayan, may lihim na takot na gumagapang. Doon nakatira si Andres, 47 anyos. Isang magsasaka na ang pinagkakakitaan ay pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng mais. Kilala si Andres sa buong bayan bilang isang taong matigas ang ulo. Prangka kung magsalita, walang inuurungan. Dahil sa pagiging direkta, marami ang natatakot maging ang kaaway niya. Ang asawa niya ay si Luz, 45 anyos, babae na kabaliktaran ni Andres. Siya ay mabait, masipag, sikat sa pagiging pasensyosa at maunawain. Si Luz ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng bahay. Nabiyayaan ng 2 anak sina Andres na nagbigay kulay sa buhay ng pamilya. Ang panganay na si Dario, 16 years old, na tumutulong na kay Andres sa bukid, at si Rina na 10 taong gulang, masiyahin, inosente pa sa mga lihim na tinatago ng kanilang bayan. Matagal nang naging normal at payapa ang takbo ng buhay ng pamilya nila Andres. Nagtatanim, umaani, normal ang pagpapalaki sa mga bata. Hanggang sa isang pangyayari ang tuluyang pumunit sa katahimikang ito. Naglantad sa mga lihim, sumubok sa katapangan ni Andres. Sa lugar nila, may isang matandang babae na lubos na kinakatakutan at iniiwasan din ng lahat. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Aling Puring. Nakatira ang matanda sa gilid ng ilog, sa loob ng masukal na kagubatan. Sa isang maliit na kubo na tila na paglipasan na ng panahon at sira-sira. Ang dingding nito, halos natabunan na ng mga lumot at putik. Ang kubo ay napapalibutan ng matataas na damo at mga halamang hindi na inaalagaan. Kaya't parang nakatago ito at hiwalay sa buong pamayanan. Bihira itong bisitahin at puntahan ng sinuman. Maliban na lang kung may taong desperadong humingi ng kakaibang tulong. Ang dahilan ng takot
Ang talamak na tsismis na si Aling Puring daw ay isang mambabarang. Sinasabi ng mga matatanda na siya raw ay apo ng isang kilalang mangkukulam noong unang panahon pa. Isang lihim na ipinasa sa kanilang pamilya. Hindi ito pinag-uusapan ng malakas. Ngunit ang bawat galaw ng matanda ay binabantayan ng mga taga roon. May mga maigpit na babala ang mga nakakatanda tungkol kay Aling Puring. Una, wag daw titignan sa mga mata, lalo na kung masama ang iyong loob o kapag galit ka. Naniniwala sila na sa isang sulyap lang, makukuha niya ang galit mo at gagamitin niya ito laban sa iyo. Lalong-lalo pa, bawal siyang murahin, sigawan o labagin ang mga sinasabi niya. Kung hindi ka susunod o rerespeto, siguradong may kapalit itong kamalasan. Sakit na hindi nagagaling at ang pinakamatindi, kamatayan. Kaya naman dahil dito, mas pinili ng mga tao na lumihis ng daan kaysa mapadaan sa bahay ng matanda. Siya ang tunay na simbolo ng misteryo at panganib sa baryo. Isang hapon, habang abala si Andres sa pag-akyat ng mabibigat na sako ng mais sa kariton, biglang dumaan si Aling Puring. Mahina na ang likod ng matanda. Nakayuko habang naglalakad. May dalang supot na puno ng halamang gamot na mukhang bagong pitas pa lamang. Andres, iha, pasensya ka na hindi kita nakita. Pero maaari mo ba kong paraanin muna? Ngunit masama ang gising at pakiramdam ni Andres nung araw na yun. Sira ang isa niyang gamit sa bukid. Nabawasan ang sahod. Mainit ang ulo dahil sa tindi ng sikat ng araw. Nang mapansin ni Andres na muntik nang mabangga ni Aling Puring ang karitong dala, napagbuntunan ng galit ang matanda. Hoy, hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Para ka naman bulag, Aling Puring. Dahan-dahang umangat ang ulo ng matanda. Tila lumalim ang kulay at titig ng mga mata. Patawarin mo ko, iha. Hindi ko naman sinasadya. Masyadong mabigat ang dala ko. Hindi kita napansin. Wala akong pakialaman, sa akin lang. Maging mapagmatsyag ka sa paligid mo. Paano na lang kung nabangga kita, dagdag ka pa sa problema ko? Sagot ko pa ang ospital. Hindi mo alam kung gaano karami ang iniisip ko ngayon tapos dadagdagan mo pa. Tumigil si Andres sa pagbubuhat. Nilapitan ng matanda. Tinuro ang daliri sa mukha nito. Nagpatuloy siya. Lalo pang tumaas ang boses para marinig ng mga nakapaligid. Hindi kayo espesyal. Akala mo ba pwede kayong sambay ng mga taga dito? Kung takot sa inyo ang iba nating kababaryo, ibang usapan yan, ako hindi. Huwag niyo akong isama sa mga niluluhod niyo, ha? Hindi ako natatakot kahit sa mga banta. Kaya kung may balak kang gawin, gawin mo na ngayon. Dahil hindi ako uurong, hindi ako yuyuko, at lalong hindi ako tatakbo mula sa taong kagaya mo. Tahimik si Aling Puring. Hindi na siya sumagot o nagpaliwanag. Ngumiti lang ito. Isang ngiti na hindi pangkaraniwan. Malamig at tila malalim ang ibig sabihin. Ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Saka siya nagsalita. Bawat salita, may bigat, may pangamba. Kahit sino, Andres. Kahit sinong may galit, may tapang o may kayabangan, pwedeng ipasok sa kadiliman. Madaling tumawid doon. Isang hakbang lang. Isang maling desisyon. Isang pirasong kapanghasan. Pero tandaan mo to, iyo. Hindi lahat ng pumupunta roon ay nakakabalik. Ang iba kinukuha. Ang iba ay tinatago. Ang iba, ang pinakamasama, sila mismo ang nagiging kadiliman. Kinakabahan ng mga taong nakakita ng sagutan. Pero tinawanan lang ito ni Andres.
Walang epekto sa kanya ang banta ng matanda. Umuwi ka na sa bahay mo, Aling Puring. Baka sakaling lumambig ang ulo mo, makapag-isip ka pa ng tama. Naglakad na si Aling Puring palayo. Dahan-dahan, hindi lumingon. Ang anino ng matanda ay unti-unting lumabo sa paglubog ng araw. Pagdating ni Andres sa munting bahay, napansin kagad ni Luz ang kakaibang anyo ng asawa. Ang karaniwan nitong masiglang muka, wari napalitan ng pagkadismaya at pagod. Kagad lumapit si Luz. Inabutan ng asawa ng isang baso ng tubig. Kumusta maghapon mo? Parang ang bigat ng dala mo ha, umupo ka muna. Nagbuntong hininga si Andres. Naupo sa isang bangko. Ay naku, Luz, kung alam mo lang ang pakiramdam ko. Hindi ko talaga araw ngayon eh. Hindi lang sa napakaraming trabaho sa maisan. May bago pa akong problema. Umupo si Luz sa tabi ng asawa. Hinawakan ang kamay nito. Ha? Ano yun, Andres? Kaya pala ganyan yung mukha mo. Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ano bang nangyari? Nagkasagutan kami ni Aling Puring sa daan habang pauwi. Nag-init yung ulo ko. Laking gulat ni Luz. Dahilan ng matinding pag-aalala. Ano si Aling Puring? Bakit mo naman pinatulan? Kasi naman hindi siya marunong tumingin sa dinadaanan niya. Alam niya na may dala kong kariton na puno ng mga gamit at mais eh. Naku naman, Andres, sana pinalampas mo na lang. Baka naman masyado mo siyang nasaktan sa sinabi mo. Sinabi ko lang naman ang katotohanan. Bakit? Ano akala niya sa atin dito sa baryo? Takot sa kanya? Pwes sabay niya ako. Hindi ako natatakot sa kanya at sa mga panggigipit niya. Bakit? Siya lang ba may karapatang magalit? Mag-iingat ka, Andres. Alam mo ang kwento tungkol sa kanya, di ba? Kahit sobrang galit ka, sana nagtimpi ka na lang. Sana umiwas ka na lang sa gulo. Ano bang sinasabi mo? Ano mga kwento ba yan? Chismis lang naman yan. Basta ako hindi ako takot sa kanya. Paano kung totoo yung mga yon? Paano kung meron siyang gawing masama sa'yo dahil sa pag-aaway nyo? Andres naman, ako ang nag-aalala para sa'yo eh. Kinakabahan talaga ako, hindi na ako mapakali oh. Tigilan mo nga yung mga iniisip mo. Sobra yan sa kakaisip, Luz. Wala namang gagawin yung matanda sa akin eh. Hindi ako sobra kung mag-isip, Andres. Pakinggan mo muna ako. Baka dapat puntahan mo na lang siya sa bahay niya. Humingi ka ng tawad para matapos na. Maging payapa na ang lahat. Kahit hindi ikaw may kasalanan para hindi na lumaki pa yung gulo. Ako, hihingi ng tawad. Wala naman akong kasalanan ah. Ako pa magpapakumbaba. Hindi mangyayari yung Luz. At saka huwag ka mag-alala. Hindi gagawa ng masama matandang yon. Siguro bukas. Kakalimutan na lang namin yon. Magpahinga ka na. Ay naku, Andres. Pinapanindigan mo talaga ang pagiging matigas ang ulo. Sana nga wala lang yan pero mag-ingat ka pa rin. Walang masama kung magpapakumbaba tayo paminsan-minsan. Pagsapit ng dilim ay nagsimula na ang lahat. Mag-aalas 7 noon. Ang buong pamayanan ay nababalutan na ng malalim na dilim. Sa bahay, walang ibang maririnig kung hindi ang tunog ng kuliglig sa labas. Habang mahimbing ang tulog ni Andres, bigla siyang nagising sa ingay ng paggapang. Hindi ito tuloy-tuloy na tunog, kundi parang merong humihila o nagkakalawit sa kawayan ng papag na hinihigaan. Luz, narinig mo ba? Parang may kung ano sa ilalim ng papag natin ah. Masyadong mahimbing ang tulog ng asawa. Hindi ito sumagot. Sobrang lalim ng tulog nito. Tila walang tao sa silid. Tahimik ang buong bahay na parang biglang walang buhay o ingay mula sa labas. Dahil sa kaba, dahan-dahang tumayo si Andres. Lumapit siya sa gilid ng papag at tinignan ang sahig. Sa matinding dilim, sa ilalim mismo ng papag, may gumagalaw na mga anino at may maririnig pa ring mahinang ingay.
Yumuko siya. Inilapit ang mukha sa sahig. Sinubukang tignan kung ano ito. Nung una, ang buong akala ay maliit na dumi o dulo ng hibla ng kahoy lamang. Pero nang dumampi pa ang gumagapang at nagkaroon ng sapat na liwanag mula sa buwan na sumilip sa bintana, nakita niya ang katotohanan. Mga langgam na kulay itim pero hindi normal. Mas malaki, mas makintab at tila mabilis ang paggalaw ng mga ito. Ang paggapang ng kakaibang langgam, lumilikha ng kakaibang tunog na parang mababang ungol o bulong na wari may sariling isipan at direksyon. Dumarami sila, napakarami. Nagsisimula na silang umakyat sa mga paa ng papag. Kinabahan si Andres. Agad niyang binuksan ang degaserang lampara. Sa pag-ilaw biglang naglaho ang mga langgam. Ni isang bakas ay wala. Kahit isa. Walang patay. Walang gumagapang. Walang palatandaan na may mga langgam doon. Tinignan niya ang buong sahig at ang papag. Malinis ito. Guni-guni ko lang siguro mga yon. O baka dahil lang masama ang pakiramdam ko. Kaya kung ano-ano yung mga nakikita ko. Ngunit habang bumabalik siya sa papag, alam niya sa sarili na hindi to guni-guni dahil totoo ang mga nasaksihan niya ng gabing yun. Kinabukasan habang kumakain silang mag-anak, napansin ni Luz ang bigat at pagod sa mukha ng asawa niya. "O Andres, ano bang nangyari sa'yo? Parang iba yung aura mo ngayon ah. Kulang ka yata sa tulog." Ay nako, sinabi mo pa, alam mo ba? May mga langgam kagabi sa ilalim ng papag natin, parang ang dami nila. Kakaiba pa ang mga itsura. Pero nung buksan ko ang gasera, nawala sila bigla eh. Hanggang ngayon iniisip ko pa nga kung totoo bang nakita ko guni-guni lang. Napalunok si Luz. Para bang may sasabihin pero nag-aalangan. "Andres, ayoko sanang paniwalaan to pero Ay naku, Luz. Ano ba naman yung iniisip mo? Ikaw talaga. parang gusto ko nang paniwalaan na may mga nakita ka talaga kagabi. Hindi kaya si Aling Puring ang may gawa niyan?" Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Luz. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa mga aswang, kulam o barang. Matanda na si Aling Puring. Wala siyang magagawa. Ngunit nang lumabas si Andres upang silipin ang taniman, bigla siyang napahinto. Wasak ang buong hilera ng mga pananim. Hindi to kagat ng baboy ramo at lalong hindi yapak ng alinmang hayop. May malinaw na padron at mga bakas paikot ang anyo na para bang sinadyang iguhit at planadong iniwanan para itong tanda ng isang lihim na ritual. Sa gitna ng taniman, may napansin siyang isang maliit na supot na kulay itim. Nakabilad sa ilalim ng araw, nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Muntik na itong maibato sa gulat. Sa loob ay may dahon ng saging, hibla ng buhok, mga pako at isang amoy na matapang, tila dugo na pinainit sa apoy. Biglang umihip ang hangin, nanindig ang balahibo ni Andres. May boses siyang narinig, halos pabulong, halos gumagapang sa batok. Hindi lahat nakakabalik. Napaatras si Andres. Pilit niyang nilunok ang takot at pinigil ang panginginig ng katawan. Sino yan? Huwag mo akong takutin. Hindi mo ako kayang pabagsakin. Ngunit pagbalik sa bahay mula sa bukid, may panibagong sindak na naghihintay pagdating ng gabi. Ikalawang pagdilim. Habang mahimbing ang tulog ng buong pamilya, biglang napasigaw si Andres. Aray ko! Aray ko, Luz! Tulungan mo ako! Ang sakit ng dibdib ko! Nagising si Luz. Kagad tinignan ang dibdib ni Andres. Napatras siya sa tindi ng nakita. May sugat sa dibdib ang asawa. Parang pilit na hinugot ang isang pako. Malalim ang hiwa at ang paligid nito ay nangingitim. Wari na bubulok.
Diyos ko Andres, hindi na yan normal. Masama ang kutob ko sa mga nangyayari. Hindi ko na kaya, Luz. Dalhin mo ako sa sentro. Dalhin mo ako. Ipasuri mo ko. Baka sakaling magamot pa ito. Kagad nilang isinugod sa sentro si Andres. Pagdating ay sinuri ang sugat. Nakita ng doktor, may malubhang impeksyon. Kailan mo to naramdaman? Kanina lang, Dok. Hindi ko po napansin hanggang sa bigla na lang pong sumakit. Pero pagtingin po ng misis ko, ganyan ang itsura. Inabot ng doktor ang mga gamot. Inumin mo sa tamang oras. Huwag na huwag mong kakalimutan. Makakatulong yan laban sa sakit, pati sa impeksyon ng sugat. Matapos ang lahat, umuwi na sila ng tahanan. Kinabukasan tila bumuti ang pakiramdam ni Andres. Halos wala na ang sugat sa dibdib. Maliban sa isang peklat na malinaw pa rin ang bakas ng nangyari. Habang nag-aalmusal, nag-usap ang mag-asawa. Sabi ko naman sa iyo, Luz, walang masamang mangyayari sa akin. Kita mo, bigla na lang nawala yung sugat. Maraming salamat sa doktor. Kaso nga lang, hindi pa rin mapakali si Luz. Alam mo Andres, hindi talaga nawawala sa isip ko si Aling Puring eh. Pakiramdam ko may kinalaman siya sa lahat ng to. Napansin mo ba? Gabi-gabi nangyayari unang gabi tapos ngayong pangalawa na. Hindi ka ba nagtataka? Ikaw talaga, Luz, ang mahalaga. Ayos na ako. Bahala ka. Pero kapag may nangyari pa sa'yo mamayang gabi, ibang tulong nang hahanapin natin. Ikatlong gabi. Habang umiihip ang malamig at nakakakilabot na hangin sa labas, tahimik na nakahiga si Andres sa kawayan nilang higaan. Ang buong pamilya ay nagkukumot. Pilit hinaharap ang takot kapag sumapit na ang dilim. May narinig silang kalabog na malakas sa bubong na yero. Sunod-sunod ang tunog. Mabilis. Parang may matalim na kuko na umahagod at kumakaskas sa metal. Nayakap ni Luz ng maigpit si Rina, samantalang si Dario ay nanginginig, nagtago sa likod ng ina. Tay, ano po yun? Wala yan, anak. Baka daga lang. Sige na, anak. Matulog ka na. Ako nang bahala. Babantayan namin kayo ng nanay mo. Pilit na pinapanatag ni Andres ang boses para kumalma ang pamilya. Nang tumigil ang sunod-sunod na kalabog, biglang may narinig silang kakaiba. Isang tawang mahina, ngunit malalim ang umaalingaw-ngaw. Mula sa likod ng bahay, isang boses na hindi pangkaraniwan, hindi tipikal na tawa ng babae. Luz, bantayan mo si Rina at Dario. Ako nang bahala dito. Nagmamadaling kinuha ang lampara sa tabi ng higaan. Dahan-dahang lumabas ng bahay si Andrew. Tangan ang lampara na nagbibigay ng kaunting liwanag. Pagdating sa likod ng bahay, nakita niya ang isang itim na manok. Ngunit hindi ito simpleng manok lamang. Ang mga mata ay namumula. Parang nagbabaga. Sa dibdib ay may nakapaskil na maliit na peraso ng papel. Maingat na lumapit si Andrew sa manok. Nang basahin niya ang nakasulat, lalo siyang natakot. Sa ikapitong araw, ikaw ang ikapito. Dahil sa sunod-sunod na kaganapan, tinanggap ni Andres ang katotohanan na merong masamang puwersa na bumabagabag sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanya. Kaya't naniniwala na siya sa mga hinala ng asawang si Luz. Kinabukasan, hindi na nagaksaya ng oras si Andres. Maaga siyang nagtungo sa bahay ni Aling Puring, ang babaeng matagal na nilang pinaghihinalaan namang babarang. Pagdating sa lugar ng matanda, agad siyang sinalubong ng nakakabinging katahimikan. Ang kubo ay nakasarado at tahimik. Kapansin-pansin na walang bakas ng tao sa loob. Nag-alala si Andres. Ang pagkawala ni Aling Puring sa kritikal na sandaling ito ay lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Habang nakatayo si Andres at nag-iisip, may dumaang ali.
Nilapitan siya nito at maingat na pinagsabihan. Iho, sino ang hinahanap mo? Magandang araw po, Ali. Si Aling Puring po sana. May kailangan po ako sa kanya na importante eh. Wala nang tao dyan nung isang araw pa. Umalis ata si Puring. Walang nakakaalam kung babalik pa siya o hindi na. Ang mga sinabi ng matandang babae ang nagpatigas sa kamao ni Andres. Ang tanging taong nais niyang harapin at tanungin para makuha ang kasagutan ay bigla na lamang naglaho. Nagtatago na. Nawala ang huling peraso ng pag-asa. Napatingin si Andres sa madilim at makapal na gubat na matatagpuan sa kabilang bahagi ng baryo. Naalala niya ang sabi ng mga matatanda at mga kwento sa baryo. Ang madilim at makapal na gubat na yon ang siyang tagpuan. Doon daw nagtatago at naninirahan ang mga mambabarang nung unang panahon. At doon din daw sila kumukuha ng kapangyarihan at itim na salamangka na ginagamit sa masamang gawain. Habang nakatitig sa dilim ng kagubatan, unti-unting luminaw sa isipan ni Andres ang isang matinding hinala. Ang gubat na yon ang nagbibigay ng kasagutan. Hindi man naabutan si Aling Puring sa bahay nito. Naisipan ni Andres na baka nagtatago lang ang matanda sa likod ng makapal na puno. Baka naroon si Aling Puring. Nagtatago lang. Kung hindi siya makakakuha ng sagot sa kubo, marahil makuha niya ito sa kuta ng mambabarang. Pero bago pa siya makagawa ng plano, napansin niya na palubog na ang araw. Ang liwanag ay mabilis nang humihina. Nagbabanta na ang dilim na nagdadala ng takot. Lalo pa, alam ni Andres na may kumakalat na masamang kapangyarihan. Dahil dito, mabilis at nagmamadaling umuwi si Andres. Hindi niya pwedeng iwan ang pamilya sa bahay ng walang bantay. Habang papalapit ang dilim ng gabi, kakailanganin niyang mag-intay sa muling pagsikat ng araw. Kaso nga lang, pagsapit ng dilim ay nanaginip siya ng napakasama. Nakita niya ang sarili na nasa gitna ng isang malawak at napakalaking maisan. Walang liwanag, napakadilim, makapal at malamig ang hamog. Halos hindi makita ang daraanan. Sa paanan, may napansin siyang mga gumagapang na uod, kulay itim at puti. Mahaba, butas-butas ang mga ulo. Parang bulok na laman. Dahan-dahan itong gumapang at padami ng padami. Mula sa dulo ng maisan, may papalapit na anino ng isang babae. Habang lumalapit ito, nakita niya ang mukha ni Aling Puring. Hindi ka na makakatakas, Andres. Ikaw ang kapalit. Ikaw ang ikapito. Habang nakatayo si Andres, may mga kamay na umusbong mula sa lupa. Marami ito. At ang mga kamay ay malamig. Tadtad ng bulok ang balat. Walang ano-ano. Kagad hinawakan ng mga kamay ang mga binti ni Andres. Nagsimula siyang hilahin pababa sa ilalim ng lupa. Para silang mga bangkay na pilit umaahon mula sa ilalim ng lupa at ngayon, siya naman ang nais silang hilahin pabalik sa kamatayan. Pilit siyang pumalag, pero napakalakas na mga kamay. Nagising si Andres sa sumisigaw, pawis na pawis, at halos mapunit na ang lalamunan. Agad siyang sinalubong na nag-aalalang mukha ni Luz. Oh, Andres, anong nangyari sa'yo? Kumalma ka, panaginip lang yan. Nananaginip ka lang. Ang sama ng panaginip ko, Luz. Nakakatakot. Parang totoo nangyari sa akin. Ngunit ang mas nagpakilabot, nagpakita sa kanya na hindi lang ito panaginip, ay nang igalaw niya ang sariling binti. Tumingin si Andres sa kanyang binti at laking gulat na napansin ang isang malinaw na marka sa kanang bahagi, parang bakas na mga kamay. Ang marka ay malamig, may kulay na bahagyang maitim. Animoy totoong nahawakan ng mga kamay mula sa panaginip. Ito ang pinakamasamang katotohanan. Ang panaginip ay nag-iwan ng pisikal na bakas.
Pagsapit ng ika-4 na araw, habang nasa loob ng kubo ang buong pamilya, sinusubukang maging normal sa kabila ng takot. Biglang napansin ni Luz ang isang nakakabahalang pangyayari. Si Andres, napilit na nagtatapang-tapangan, biglang dinugo ang ilong. Hindi to simpleng pagdugo dahil walang hinto. Kagad na kinuha ni Luz ang panyo at sinubukang punasan ang ilong ni Andres. Ngunit hindi pa man natatapos punasan, napansin ni Luz na sinundan ito ng dugo mula naman sa tenga. Maya-maya pa laking gulat nila nang makitang maging ang mga mata ni Andres. May kaunting dugong lumalabas na parang luha, ngunit kulay pula, na para bang may pumipilit lumabas na masama mula sa kaibuturan ng katawan ng ama. Diyos ko, Andres, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka dinudugo? Tinitigan siya ng anak niyang si Dario. Ang muka ay putlang-putla. Tay, baka nakulam ka o hindi kaya baka barang yan. Sa puntong ito, tila may sumabog sa loob ni Andres. Hinarap niya ang mga ito at pilit na tinanggi ang katotohanan na matagal niya nang alam. Walang barang. Walang kulam. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Pilit mang isinisigaw ni Andres ang boses. Mahahalata pa rin ang takot sa kanya. Ngunit sa kaibuturan ng kalooban, alam na alam ni Andres na mali ang mga nabitawang salita. Ang kakaibang marka sa binti, ang kalabog sa bubong, at ang babala ng manok ang magpapatunay na hindi simpleng sakit ang bumabagabag sa kanya. Tinitigan siya ni Luz ng matalim at ang tinig ng asawang nag-aalala ay naging mas kalmado pero may pinapaiwatig na pagkadismaya. Kung hindi to barang at hindi rin kulam, ano sa tingin mo nangyayari sa'yo, Andres? Hindi na yan simpleng sipon o lagnat. Huwag kang magkunwari. Lumapit si Luz sa kanya at hinawakan ang braso. Alam mo kung ano at kung sinong may gawa niyan sa'yo. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo. Mas pinipili mong panindigan yung pagiging matapang, pati yung katigasan ng ulo mo. Dahil ba lalaki ka? Kailangan mong itanggi ang katotohanan? Paano na lang kung may masamang mangyari sa'yo? Huwag naman ganun, Andres. Isipin mo naman kami, lalong-lalo ng mga anak mo. Natahimik si Andres. Nakatingin sa malayo. Bagamat hindi siya nagsalita, kahit ang katawan ay humina na, pilit pa ring pinapakita na matatag siya sa paningin ng pamilya, lalo na sa mga bata. Napabuntong hininga si Luz. Alam nito na hindi mapipilit si Andres na umamin, pero kailangan niyang kumilos. Dayo, bilisan mo, maganda ka. Puntahan mo si Manong Paklon sa kabilang baryo. Isa siyang veteranong albularyo. May alam siya sa mga ganitong bagay. Kailangan nating humingi ng tulong. Siya lang ang tanging makakapagsabi kung anong dapat gawin sa iyong ama. Ang pagpapasya ni Luz, isang malinaw na pagpapakita na hindi na sila aasa sa modernong gamot. Oras na para lumapit sa tradisyonal, para sagipin ang buhay ni Andres. Makalipas ang halos isang araw, sa wakas ay dumating si Dario kasama si Manong Paklon. May dala itong isang bag na puno ng mga kakaibang kagamitan para sa panggagamot. Tulad ng kandila, mga dahon at halaman, at iba't ibang uri ng langis at pananggalang. Pagtingin pa lamang ng albularyo kay Andres, agad siyang napatras ng kaunti. Kitang-kita sa muka ni Manong Paklon ang pagkabahala at pagkagulat sa nakita niya. Andres, hindi ito basta-basta. Hindi ito karaniwang sakit. Ito ay hininga ng kasamaan. Hindi kusang titigil. Kailangan natin itong labanan. Sinimulan ni Paklon ang pagsusuri. Inobserbahan ang sugat at ang balat sa dibdib ni Andres. Nilagyan ito ng laway ng mangkukulam at hindi lang isang gumawa nito. Mukhang dalawa o higit pa ang may kinalaman dito. Ha? Dalawa sila? Hindi ko maintindihan. Dalawa o higit pa.
Hindi ako sigurado pero isa ang pakay nila. Ang kaluluwa ni Andres. Gusto nilang kunin. Kumuha si Manong Paklon ng isang puting kandila at isang botelya ng langis na may iba't ibang halaman sa loob. Inilagay niya ang langis sa palad at sinimulang ipahid sa sugat sa dibdib ni Andres. Sa unang patak pa lang ng langis na ibubuhos sa sugat, biglang kumislot ng malakas ang laman ni Andres. Tila may bagay na pilit na gustong lumabas. Totoo nga, may isang itim na uod ang gumagapang palabas mula sa sugat. Meron pa itong maliit na pakpak. Napatras si Luz, napahawak sa dibdib. Diyos ko, simula pa lang, tama na ang hinala ko, barang talaga yan. Kagad tinapakan ni Mang Paklon ang uod. Dinurog niya ito. Ito nga ay barang, pero marami pa ang nasa loob. Nagsimula ng mag-usal ng dasal. Sinaunang panalangin na panggagamot ang ginamit. Pero habang nagpapatuloy ang panalangin, biglang napasigaw ng malakas si Andres. Sakit pakiusap! Alisin niyo ako dito! Masusunog ako! Habang sumisigaw si Andres, isa pang uod ang lumabas mula sa kanang tenga, isa pa sa ilong. Meron ding lumabas sa mata. Ang mga uod ay itim at kulay puti. Hindi na kinaya ni Luz ang nakita. Umiyak na lamang. Ayoko na, Manong Paklon. Tulungan niyo po yung asawa ko, maawa po kayo sa kanya. Hindi niya na kaya yung sakit. Ngunit lumod si Paklon at dahan-dahang umiling. Habang patuloy siyang nagdarasal, pinupunasan ng langis ang katawan ni Andres. Gagawin ko ang lahat, Los. Pero kailangan natin maging matapag. Kapag hindi natin naagapan, maaaring hindi naabutan ng bukang liwayway si Andres. Ang banta ni Mang Paklon ay malinaw. Oras na ang kalaban nila. Habang patuloy na ginagamot ang umaaligid na barang sa katawan ni Andres, may sinabi si Manong Paklon na lalong nagpalamig sa hangin sa loob ng kubo at nagbigay ng bigat sa bawat puso. Andres, sagutin mo ko ng totoo. May nagawa ka bang mabigat na kasalanan sa isang tao? Hindi ito simpleng sumpa ng taong nagalit lang. Tinitigan ni Manong Paklon si Andres at ang mukha nito ay seryoso. Ito ay sumpa ng taong nasugatan ng husto. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kanilang espiritu at kaluluwa. Natahimik si Andres. Yumuko siya, tila nabibigatan ng alaala at pagsisisi. Alam ni Andres na ang tanong ni Manong Paklon ay tumama sa kanyang konsensya. Oo, nagkasagutan ho kami ni Aling Puring nung isang araw. Pinahiya ko siya sa maraming tao at binaliwala ko mga sinabi niya. Kagad na nahimik ang lahat ng nasa loob ng bahay. Si Luz ay napatingin kay Andres. Ngayon niya lang din nalaman ang buong kaganapan. Dahil pinahiya mo siya, Andres, para sa isang mangkukulam. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat. Ang paghamak sa kanilang kakayahan ay matinding insulto, kaya naman gumaganti siya sa'yo. Hindi na umimik si Andres. Walang maisagot dahil alam niya ang pinagmula ng lahat ng mga nangyari. Ngunit hindi pa tapos si Manong Paklon. Meron pang duktong na lalong nagpalala ng sitwasyon. Ngunit hindi lang siyang gumawa nito. May isa pang tumutulong kay Aling Puring. Isa pa na merong kaalaman sa kaliwa. Sino po? Sino pa ang gumagawa ng masama sa asawa ko maliban kay Aling Puring? Nag-isip si Manong Paklon. Inaalala ang isang pangalan. Ang lalaking hindi nagsasalita. Ang matandang hirap sa paglakad. Tama. Siya nga. Si Goryo. Nanlaki ang mga mata ni Luz. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Mang Goryo? Yung bantay ng punso sa tabi ng sapa?
Imposible, tahimik lang si Mang Goryo. Matapos ng kaganapan, sumapit na ang ika-6 na gabi. Habang patuloy na dinadasalan at ginagamot ni Manong Paklon si Andres, na halos wala ng malay sa matinding sakit, biglang kumulog ng malakas sa labas. Kasabay nito ang malakas na pag-ihip ng hangin na parabang nagbabanta. Napundi at namatay ang ilaw sa kubo. Naiwan ang lahat sa dilim. Sa gitna ng itim na dilim, may narinig silang kakaiba at nakakakilabot. Isang kumakalansing na tunog ang narinig mula sa bubong. Ang tunog ay tuloy-tuloy at mabagal. Parang may naglalakad sa ibabaw ng yero. Animoy mabigat ang paa sa bawat takbang. Si Rina, na natatakot na ng sobra, dali-daling nagtago sa ilalim ng mesa. Nanay, ayoko na po dito. Ayoko na po sa tunog. May narinig silang mahinang pagtawa sa labas. Pero si Andres, malinaw niyang naririnig ang tawa. Andres, ikaw ang kapalit. Ikaw ay akin na ngayon. Humigpit ang kapit ni Andres sa papag. Ang boses ay paina ng paina. Halos hindi na marinig. Luz, hindi ko na kaya ang sakit. Tulungan mo ako. Sumigaw si Manong Paklon sa gitna ng matinding dilim at kaguluhan. Habang yumuyugyog ang bubong at gumagapang ang nakakatakot na anino ni Aling Puring. Ang boses ay malakas, naguutos, pilit na lumalaban sa puwersa ng kadiliman. Luz, kunin mo ang asin. Isaboy mo sa hangin. Kailangan nating pigilan ang masamang espiritu. Kagad gumalaw si Luz. Kahit nanginginig sa takot, sinunod ang unang utos. Ngunit may idinagdag si Manong Paklon, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa asin. May isa pa. Kunin mo ang dignom na kwintas sa mga gamit ko. Hanapin mo ang bag ko. Pansamantala mong isuot sa leg ni Andres. Kailangan niya ng proteksyon laban sa itim na kapangyarihan. Sa gitna ng dilim ng gabi at malakas na ingay, pilit na hinanap ni Luz ang maiwagang kwintas ni Manong Paklon. Ang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang nakasalalay sa bilis ng pagkilos ang buhay ng asawa. Kailangan niyang isaboy ang asin at maisuot ang kwintas bago pa tuluyang magwagi ang kasamaan. Nang maibuhos ang asin, biglang yumugyog ng malakas ang bubong, na para bang may isang napakabigat na bagay na bumagsak mula sa itaas. Pagkatapos ng pagyugyog, biglang bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Biglang bumukas ng malakas ang bintana, tinulak ng malakas ang ihip ng hangin. Doon sa labas ng bintana, may nakita silang isang anino, si Aling Puring. Ngunit ang mukha niya ay hindi na mukha ng tao. Itim na itim ang balat. Puting-puti ang mga mata na tila ba walang kaluluwa. At ang pinaka nakakakilabot, mula sa kanyang bibig, gumagapang palabas ang maliliit at maitim na insekto. Tinitigan ni Aling Puring si Andres ng matalim. Oras mo na, Andres. Ito na ang kabayaran sa kahihiyan na dinulot mo sa akin. Biglang nilamon ng dilim ang kapaligiran. Walang nakakita, walang nakarinig. Tanging ang paghingal at takot ng pamilya ang naiwan sa loob ng kubo. Ang panggagamot ay bigla ding natigil. Kinabukasan pagkatapos ng gabi ng sigaw, kulog at pagdating ni Aling Puring, ang kubo ay nabalot ng matinding katahimikan. Sumapit na ang ika-7 araw. Maimbing pa rin ang pagkakatulog ni Andres sa papag, pero hindi na siya gumagalaw. Sinubukang gisingin ni Luz. Tinapik ang pisngi. Ngunit laking takot niya nang maramdaman na malamig na ang katawan ng mahal na asawa. Manong Paklon, hindi ba to? Hindi na ituloy ni Luz ang tanong. Alam niya na ang sagot.
Hindi makatingin si Manong Paklon sa mukha ni Luz. Yumuko lang siya. Dahan-dahang umiling. Luz, kinuha na siya ng sumpa at kulam. Ang nakasulat sa babala ay natupad. Sa ikapitong araw, ikaw ang ikapito. Hindi na ako umabot eh. Tinangay ng barang ang kaluluwa ng iyong asawa nung madaling araw. Wala na siya sa pagsapit ng umaga. Naiyak si Rina. Umiyak ng malakas habang maigpit ang hawak sa malamig na kamay ng ama. Tay, huwag niyo po kaming iwan. Bumalik po kayo sa amin. Kailangan po namin kayo, Tay. Sa isang sulok, galit na galit si Dario. Ang muka ng bata ay puno ng hinanakit. Manong Paklon, hindi to tama. Di ba magaling na albularyo ka? Nanood ka lang, wala ka namang ginawa eh. Bakit mo inayaang mamatay ang tatay namin? Hinawakan ni Mang Paklon ang balikat ni Dario. Alam ko kung saan nanggagaling ang anak mo. Subalit hindi ako nagpasya. Ang kapalaran ni Andres ay nasa kamay niya. Si Andres lamang ang pwedeng tumigil sa lahat habang siya'y buhay pa. Pero hindi siya nakinig eh. Hindi siya nagpakumbaba at tumingi ng tawad. Hindi niya itinama ang kasalanang nagawa niya. Kaya bilang kapalit, siya mismo ang kinuha. Matapos ang libing ni Andres, 3 araw ang lumipas. Ang pamilya ay nagluluksa pa rin ng may mangyaring kakaiba at nakakagulat sa bayan. Si Aling Puring ay natagpo ang patay sa kanyang kubo. Nakatihaya, nakadilat ang mga mata. Tila may nakita siyang nakakatakot bago binawian ng buhay. At ang mas nakakakilabot, may mga itim na langgam sa loob ng bibig ng matanda. Si Mang Goryo naman, natagpo ang bali ang lahat ng buto sa katawan. Nakahandusay sa sapa, tila inihagis ng malakas sa puwersa. May mga nagsasabing narinig daw nila ang tawa ni Andres nung gabi bago natagpuan ang mga bangkay. Ang kwento, binisita daw sila ni Andres bago tuluyang tumawid sa kabilang buhay. Pero may mas malalim na babala ang mga matatanda. Ang sino mang nagbukas ng pinto ng kadiliman, siya rin ang unang papapasukin nito. Ang ibig sabihin, ang kasamaan na ginamit ni Aling Puring at Mang Goryo ay bumalik sa kanila. Tuwing gabi sa baryo nila Andres, kapag tahimik ang mga kalsada at natutulog na ang lahat ng tao, may maririnig pa ring kaluskos at paggalaw sa pagitan ng mga mais. Sasabihin ng iba na hangin lamang ito na umiihip, pero ang babala ng matatanda, wag na wag kang lilingon, lalo na kapag madilim. Dahil sa liwanag ng dapit hapon, may nakikita silang isang lalaking nakatayo. May sugat sa dibdib, may bakas sa mga kamay sa binti, at gumagala sa paligid ng maisan. Bumubulong, "Patawarin niyo ko. Ayokong bumalik." Ito ang naging lihim at madilim na katapusan ng kapayapaan sa baryo nila Andres. Isang anino na hindi nakapagpahinga, patuloy na gumagala sa dilim. Isang kaluluwa na hindi tinanggap ng langit o lupa. At isang lugar na may bahid ng kasamaan at kapangyarihan, nakalutang sa hangin na walang sino mang makakabago. Ang sumpa ni Andres, ang sumpa ni Aling Puring, at ang sumpa ni Mang Goryo. Kapag binuksan mo ang pintuan ng kadiliman, wala kang takas sa sumpa ng kamatayan. Kabayan, tignan nyo to. Basahin natin yung comment ni Annie. Maganda po itong bracelet, suot ko palagi. Noon hindi ako makatulog, ngayon okay na po ako. Okay na yung tulog niya, gumana ang katawan niya. Siguro gusto niyang sabihin, nahirapan siya matulog noon. Then pag suot niya nitong Maracuyo bracelet, naging maayos na yung tulog niya. Napakaraming kabayan natin yung nagpapatotoo dito sa Maracuyo. Pag pumapatungkol doon sa nahihirapan silang matulog sa gabi, yung may mga pangangati sa katawan, yung mga ginagambala. Pagdating ng Maracuyo, nakapagpahinga na sila ng payapa.
At higit sa lahat mga kabayan, huwag niyong kakalimutan yung kwento natin yung nagpatotoo during live stream. Pagkasuot nila ng Marahuyo bracelet, narebueltahan kaagad yung mangkukulam na ospital yun ang gagambala sa kanila. Ang bisa kasi ng Marahuyo, depensa espiritual kontra sa lahat ng uri ng sumpa, kontra sa lahat ng negative energy, plus nandito rin yung tinatawag natin na rebuelta. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng Marahuyo. Pili na lang kayo ng kulay at design na gusto ninyo. We have 2 sizes available, small and regular. Paki-check kung merong yellow basket. If ever walang yellow basket, paki-search lang Marahuyo bracelet Lekha merchandise. Doon kayo kukuha sa merong 19,000 sold or 20,000 sold. Kasi yun yung legit. Yun lang mga kabayan ko. Maraming salamat.